Mabuhay po kayo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at ang tunay na halaga ng kaligayahan? May mga sugat na tila hindi na kailanman maghihilom, may mga pagsubok na nagtutulak sa ating hangganan, ngunit sa bawat dilim, may bukang liwayway na naghihintay. Samahan niyo kaming tuklasin kung paano ang isang pusong sugatan ay muling matutong lumaban, umibig, at hanapin ang kapayapaan sa gitna ng unos. Nanginginig ang mga daliri ni Liwayway habang hinahalo ang palayok ng bahaw na kanin. Ang lamig ng umaga sa baryo Sintang Dulo ay kumakagat sa kanyang balat. Mas masakit pa kaysa sa pilit ng ngiti na kanyang isinusukli sa bawat bagong araw. Wala pa man ang bukang liwayway, gising na ang buong kabahayan at kasabay ng pagdilat ng mata, gising na rin ang kanyang takot. Ang lumang kusina na amoy usok at pinaghalong luma at bilasa ay tila isang kulungan. 3 taon na siyang ganoon. 3 taon mula nang mawala si Sinag, ang kanyang asawa, at ang 3 taong iyon ay tila 30 taon ng pagdurusa sa ilalim ng bubong ng kanyang biyenan. Liwayway, ano ba? Bingi ka ba o sadyang tamad lang? Ang boses ni Amelia, ang kanyang biyenan, na nagmumula sa kabilang silid, na tila laging nakatutok sa kanyang bawat galaw, bawat hininga. Wala ka ng silbi rito, kundi ang maging palamunin at malas. Bilisan mo at gutom na ang anak ko. Napalunok si Liwayway, ang lalamunan niya ay tila pinipiga. Si Bantay, ang kapatid ni Sinag, ay nanonood ng telebisyon, nakaupo sa sirang sofa na tila hari sa sarili niyang kaharian ng utang at walang kwentang pangarap. Ang ingay ng telebisyon at ang pagtawa niya sa mga jokes doon ay tila mas malakas pa sa tibok ng puso ni Liwayway na kumakabog sa takot. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa mga salitang matatalim na parang latigo. Ang bawat salita ay isang sugat, ngunit ang katawan niya ay mas sanay ng masugatan. Pagkatapos niyang maghain, umupo siya sa sahig sa sulok, malayo sa mesa, habang kumakain si Amelia at Bantay. Ang anak niyang si Nino, na 5 taong gulang pa lamang, ay mahimbing pang natutulog sa silid nila, ang tanging liwanag sa kanyang madilim na buhay. Liwayway, ang asawa mong walang kwenta, nag-iwan ng utang, tapos ikaw, malas pa. Hindi ka nga nakatulong sa negosyo, puro ka pa gastos. Ani Amelia, habang sinasandok ang marami pang kanin sa plato ni Bantay. Ma, gutom pa ako, sabi ni Bantay, na may bibig pang puno ng pagkain. Sige Liwayway, tikman mo tong luto ko. Ay di pala, luto mo pala to, walang lasa. Hindi kumibo si Liwayway. Ang tanging kapamilyang naiwan niya ay ang kanyang anak. Para sa kanya, tiniis niya ang lahat. Ang pangaalipusta, ang pisikal na pananakit, ang pagpapakasakit, lahat. Alam mo Liwayway, patuloy ni Amelia, dahil sa'yo, nagkandaleche-leche ang buhay namin. Simula nang mawala ang anak ko, puro malas ang dumating. Ang negosyo, nalugi, si Bantay, laging natatalo sa sugal dahil sa malas na dala mo. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya pinaniwalaan ng pamilya Buenaventura nang sabihin niyang mayroon silang pera. Narinig niya ang huling usapan ni Sinag sa isang kaibigan tungkol sa kanilang ipon para sa hinaharap. Ngunit nang mawala si Sinag, tila nawala na rin ang lahat. Ang tanging natira ay ang matinding paghihirap. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa bahay. Walang ingay, maliban sa pagtunog ng kaldero at kaserola na pinagsisikapan ni Liwayway na linisin. Ang balikat niya ay masakit na masakit mula sa pagbubuhat ng tubig. Liwayway, halika rito. Tawag ni Amelia na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang lumang dyaryo. Ang kanyang mukha ay seryoso. May sasabihin ako sa'yo.
Lumapit si Liwayway. Ang kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga ganitong sitwasyon. Ang daming utang ni Bantay, pati ang bahay nakasangla na. Sabi ni Amelia, walang emosyon. At ang sabi ng albularyo, may masamang espiritu raw ang nakakabit sa bahay na ito. Isang malas. Kaya naman, kailangan nating mag-alay. Biglang lumamig ang paligid. Nagtaka si Liwayway. Mag-alay? Para saan po? Para palayasin ang malas. At ikaw, tiningnan siya ni Amelia mula ulo hanggang paa. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Kaya ikaw ang magiging susi sa pag-alis ng malas na yan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng biyenan. Sumigaw si Bantay mula sa kabilang kwarto. Ma, bilisan na natin. Gusto ko nang manalo sa sugal. Baka dahil kay Liwayway yan. Puro na lang tayo talo. Maya-maya pa, hinila na ni Amelia si Liwayway palabas ng bahay, patungo sa gitna ng bakuran. Ang bakuran na dating puno ng makukulay na bulaklak ay ngayon ay tuyot at masukal. Tila sumasalamin sa kanyang kalagayan. Sa gitna, may nakahanda ng maliit na altar na may mga prutas, kandila at isang mangkok na may maitim na likido. Ang amoy ng insenso ay kumakalat sa hangin, mabigat at nakakasakal. Lumuhod ka rito, utos ni Amelia. Ang kanyang tinig ay malamig at matalim, na tila hindi na niya ito biyenan, kundi isang dayuhan na may masamang balak. Pinilit ni Liwayway na lumaban, ngunit masyado siyang mahina. Ang mga kamay ni Amelia ay tila bakal na humihila sa kanya. Napaupo siya at pagkatapos ay napaluhod sa tuyong lupa. Ang mga buto niya ay sumasakit. Huwag po, ma. Ano po ang gagawin ninyo? Nanginginig ang boses ni Liwayway. Manahimik ka. Para sa kapakanan ng pamilya ito. Para sa kapakanan ni Bantay, sabi ni Amelia, habang kinuha ang isang sachet ng pula at itim na pulbos at inihalo sa maitim na likido sa mangkok. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mangyayari ito. Ang luha ay umagos sa mga mata ni Liwayway. Ramdam niya ang pananakit sa kanyang puso. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang kapalaran ng kanyang pagmamahal? May karapatan pa ba siyang umasa sa isang liwanag? Tiningnan niya ang madilim na kalangitan na tila naghihintay sa kanya ang kamatayan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Kinuha niya ang isang mahabang insenso, sinindihan ito, at marahas na itinaas patungo kay Liwayway. Ipalalayas ko ang malas sa katawan mo. Ito ang bayad mo sa lahat ng kasalanan mo sa amin. Nanginginig sa takot si Liwayway, ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa init ng apoy, nasusunog sa kanyang balat, naghihintay sa huling paghinga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Isang patak ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi, kasabay ng pait at matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man dumapo ang nagliliyab na dulo ng insenso sa kanya, isang anino ang biglang sumapit sa bakuran. Isang matangkad na figura, ang bawat hakbang ay mabigat at may kapangyarihan. Ang figura ay nakatayo sa likod ni Amelia. Ang kanyang mata ay matalim, nakatutok kay Liwayway, tila isang agila na nakamasid sa kanyang biktima. Ang lahat ay biglang tumigil. Ang ingay ng paligid ay nawala. Tanging ang tunog ng hangin at ang hininga ni Liwayway ang tanging naririnig. Ang figurang iyon. Hindi siya estranghero. Kilala niya ang figurang iyon. Dumilat si Liwayway, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Hindi ito totoo. Imposible. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila may gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang figurang nakatayo sa likod ni Amelia, ang lalaking may matalim na tingin, ay walang iba, kundi si Sinag, ang kanyang asawa, ang asawang 3 taon ng patay. Nabitiwan ni Amelia ang insenso na lumagapak sa tuyong lupa.
Ang usok nito ay unti-unting nawala sa hangin, kasabay ng kanyang pagkalito. Sinag, anak, buhay ka? Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding gulat at takot. Hinarap ni Sinag ang kanyang ina. Ang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na nakatitig kay Amelia. Buhay ako, inay. Ikinalulungkot kong abalahin ang inyong seremonya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa katawan ni Amelia. Lumabas si Bantay mula sa bahay. Ang mukha ay tulala. Kuya, bakit ka narito? Hindi ba't patay ka na? Patay? Tumaas ang isang kilay ni Sinag. Magaling magpanggap ang mga Buenaventura, pero hindi ako kailanman naging patay-bantay. Buhay ako. Buhay na buhay para singilin kayo sa lahat ng ginawa ninyo. Naglakad si Sinag papalapit kay Liwayway. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila pinaplansa ang lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liwayway na nakaluhod pa rin, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang pisngi. Luha ng pagkalito, ng saya, at ng matinding takot. Lumuhod si Sinag sa harap niya at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ang luha sa pisngi ni Liwayway. Ang kanyang hawak ay mainit at pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Liwayway, ang kanyang tinig ay malalim at halos bulong. Patawad kung ngayon lang ako nakabalik. Hindi nakasagot si Liwayway. Niyakap siya ni Sinag. Ang kanyang yakap ay mahigpit, tila ayaw nang bumitaw. Ngunit sa likod ng mainit na yakap na yon, mayroong malamig na katanungan sa kanyang isipan. Paano? Bakit? Bakit niya kami iniwan? Bumitaw si Sinag sa yakap at tumayo. Hinarap niya si Amelia at Bantay. Ang kanyang tinig ay mas malakas at may awtoridad. 3 taon. 3 taon kayong nagpakasasa sa pera ko. Habang pinahirapan niyo ang asawa at anak ko. Hindi niyo ako sinabihan na buhay ako, di ba? Dahil mas gusto niyo ang siguro at ang mga ari-arian ko. Anong sinasabi mo? Tanggi ni Amelia, kahit ang kanyang mukha ay namumutla na. Namatay ka sa aksidente, hindi namin kasalanan yon. Aksidente? Ngumisi si Sinag, ang ngisi niya ay mapait. Ang akala ninyo, nagkaroon ako ng amnesia. Hindi ko matandaan kung sino ako. Pero unti-unti, bumalik ang lahat. Ang bawat detalye ng planong pagkukunwari ninyo, napatay ako. Para makuha ang pera sa siguro, para kontrolin ang mga ari-arian ko, at para pagsamantalahan si Liwayway at si Nino. Napaatras si Amelia, tila nakakita ng multo. Hindi totoo yan. Oo talaga? Tumalikod si Sinag at kumaway sa likuran niya. Maya-maya pa, dumating ang 2 pulis na nakasuot ng uniforme, kasama ang isang abogado na may dalang mga dokumento. Ang mga kapitbahay na narinig ang kaguluhan ay nagsisimula ng magtipon-tipon sa labas ng bakururan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Sila po ang Amelia Buenaventura at Bantay Buenaventura. Sabi ni Sinag sa mga pulis, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. May kaso po silang pandaraya, paggawa ng pekeng death certificate, at pagpapahirap sa asawa at anak ko. Lumapit ang mga pulis kay Amelia at Bantay. Kayong 2, sumama kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Hindi. Walang karapatan ang walang kwentang yan, sigaw ni Amelia. Sabay turo kay Sinag. Siya ang nag-iwan sa amin. Siya ang walang kwenta. Hindi kami guilty. Ang mga ebidensya ay sapat na, ginang. Kalmadong sabi ng pulis. Habang kinakapkapan at nilalagyan ng posa si Bantay, bigla siyang nagpumiglas. Kuya, wala akong alam. Si inay lang ang nagplano nito. So siya lang. Manahimik ka, Bantay, sigaw ni Amelia na nanginginig sa galit. Pinilit ng mga pulis na hilahin si Amelia at Bantay. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng bakuran,
Humarap si Amelia kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Liwayway! Malas ka! Hindi ka kailanman magiging masaya. Sinasabi ko sa'yo, magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi ka kailanman magkakaroon ng kapayapaan. May mas matinding dilim pa ang naghihintay sa'yo. May anino na mas matatakutin pa sa amin ang hahabol sa'yo dahil sa pagiging taksil mo. Naisahan mo kami, pero hindi ang lahat. Ang mga salita ni Amelia ay kumakagat sa hangin, naiwan ng isang nakakapangilabot na pakiramdam. Nagpumigla siya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng mga pulis. Ang kanyang boses ay narinig sa buong baryo Sintang Dulo. Ang bawat salita ay isang sumpa. Napatayo si Liwayway, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tiningnan niya si Sinag, na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Ang mga salita ni Amelia ay nag-iwan ng butas sa kanyang puso. Si Sinag ay buhay. Isang himala. Ngunit ang himalang ito ay tila may kalakip na mas malaking hiwaga. Isang anino na hindi pa niya nakikita, na ngayon ay tila unti-unting lumalapit. Tahimik ang loob ng sasakyan. Ngunit para kay Sinag, ang katahimikan na yon ay mas malakas pa sa sigaw ng pagpapatawad na hindi niya magawa. Minaneho niya ang sasakyan papalayo sa baryo Sintang Dulo, papalayo sa mga alaala ng pait at pagpapahirap. Sa rearview mirror, sinilayan niya si Liwayway. Nakaupo ito sa backseat, mahigpit na nakayakap sa natutulog na si Nino. Ang muka ay payapa, ngunit may bahid pa rin ng takot at pagkalito. Hindi niya mawari kung ano ang tumatakbo sa isip ni Liwayway. Masaya ba ito sa kanyang pagbabalik? O puno ng katanungan at pagdududa? 3 taon. Sa loob ng 3 taon, naging anino si Sinag. Nagplano, nagmasid, nagpalakas. Ang bawat gabi ay pinagmumultuhan ng imahe ni Liwayway na naghihirap sa kamay ng kanyang pamilya. Ang pagkaawa niya sa kanyang sarili at ang pagkagalit sa sarili dahil sa matagal niyang pagkawala ay ngayon ay humahalo sa determinasyon. Kailangan niyang protektahan si Liwayway at si Nino kahit anong mangyari. At kailangan niyang singilin ang lahat ng nagkasala. Nang makalabas sila sa masikip at masukal na kalsada ng baryo, unti-unting lumuwag ang kalsada. Ilang oras pa ang tinakbo nila hanggang sa makarating sila sa isang subdivision sa labas ng syudad. Isang bahay na moderno at malinis ang kanilang pinuntahan. Hindi ito ang magarbong mansyon na pinaplano niyang puntahan sa bandang huli, ngunit sapat na ito upang maging ligtas sila. Lumabas siya at pinagbuksan si Liwayway. Liwayway, dito muna tayo mananatili. Anya, ang kanyang boses ay malumanay. Ligtas kayo rito. Bumaba si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng bahay. Malaki, malinis, at mayroong sariling hardin. Para siyang nasa ibang mundo. Sino ang may-ari nito, Sinag? Sa akin ito. Sagot ni Sinag, walang emosyon. Mayroon akong naipon. Kaya kong bilhin ito. Hindi niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Hindi pa. Hindi pa handa si Liwayway sa bigat ng lihim na yon. Pumasok sila sa loob. Inihiga ni Liwayway si Nino sa isang malambot na kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala kung nasaan si Sinag. Sinag, tawag niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Anong nangyari? Bakit? Bakit ngayon ka lang bumalik? Umupo si Sinag sa sofa at pinaupo si Liwayway sa tapat niya. Hinarap niya ang asawa, ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa bawat emosyon ni Liwayway. Nagkaroon ako ng aksidente, Liwayway. Napuruhan ako sa ulo. Na-amnesia ako. Hindi ko matandaan kung sino ako, kung saan ako galing. Nanghihinayang ako, Liwayway, na hindi ko naaalala ang lahat ng panahon na kasama ko kayo. Ito ang bahagi ng totoo, ngunit hindi ang buong katotohanan. Isang kalahating katotohanan
na mas madaling lunukin para kay Liwayway sa ngayon. Amnesia? Bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero bakit walang naghahanap sa'yo? Bakit walang nakakakita sa'yo? Kasi malayo ako. At ang mga naghahanap sa akin, ang akala nila, patay na ako. Sabi ni Sinag, ang kanyang tinig ay may bahid ng pait. Ang pamilya ko, akala nila patay na ako. Kaya ginamit nila ang pagkawala ko para makinabang. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Pero ngayon, maayos ka na ba? Nakabalik na ba ang lahat? Unti-unti, sagot ni Sinag. Kaya ako bumalik para singilin sila at para balikan kayo. Hindi ko hahayaan na saktan pa nila kayo, Liwayway. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa, ngunit nagbigay rin ng kakaibang ginhawa kay Liwayway. Sa loob ng 3 taon, siya ang nag-iisa. Ngayon, may kakampi na siya. Ngunit sa likod ng ginhawa na yon, mayroong kakaibang pakiramdam na tila may malaking butas sa kwento ni Sinag. Ang katanungan na nananatili ay kung ano ang nasa likod ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang umugong ang balita sa media. Ang kaso ng pamilya Buenaventura ay naging malaking usapin. Ang muling pagkabuhay ni Sinag, ang asawa ni Liwayway, at ang kasong pandaraya laban sa kanyang ina at kapatid. Ang mga headline ay puno ng intriga at drama na nagpapakita ng kawalang-awa ng mga Buenaventura. Para kay Liwayway, ito ay isang uri ng katarungan, ngunit ramdam pa rin niya ang hapdi ng nakaraan. Isang hapon, habang si Liwayway ay naglilinis ng kusina, narinig niya ang boses ni Sinag na nag-uusap sa telepono sa labas ng bahay. Akala niya ay kausap nito ang kanyang abogado tungkol sa kaso. Ngunit nang malapitan niya, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Opo, Attorney Diaz, kailangan nating bilisan ang proseso. May kinalaman ito sa Hiraya Ventures, ani Sinag. Ang kanyang boses ay mas seryoso at may bigat. At sa inheritance case, kailangan nating masiguro ang Sinag de la Vega. Yes, that's right. Wala dapat makaalam na buhay pa siya. Or ako. Napatigil si Liwayway. Ang hawak na basahan ay nabitiwan sa sahig. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Hiraya Ventures, inheritance case, at Sinag de la Vega, hindi ito ang pangalan ng asawa niya. Siya si Sinag Buenaventura. Sino ang Sinag de la Vega? At bakit sinabi ni Sinag na walang dapat makaalam na buhay pa siya? Or ako? Para siyang nilamon ng isang malamig na takot. Isang pakiramdam na may mas malalim at mas madilim na lihim ang itinago si Sinag sa kanya. Ang pagbabalik niya ay hindi lang basta pagbabalik ng asawa. Ito ay simula ng isang bagay na mas malaki, mas delikado, at mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Nagliliyab ang takot sa dibdib ni Liwayway habang nakamasid siya kay Sinag na noon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang mga salitang Hiraya Ventures at Sinag de la Vega ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila nagbubulong ng isang madilim na katotohanan. Ang lalaking muling nagbalik sa kanyang buhay, ang lalaking kanyang pinaniniwala ang asawa, ay tila isang estranghero na may itinatago. Ang kanyang puso na nagsimula ng umasa sa muling pagbuo ng kanilang pamilya, ay ngayon ay nababalutan ng matinding pagdududa. Pumasok si Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit nang makita siya, ay bahagyang ngumiti. Liwayway, may problema ba? Pinilit ni Liwayway na ngumiti pabalik, ngunit alam niyang hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Wala, Sinag. Nagulat lang ako sa lamig. Isang kasinungalingan. Ang tunay na lamig ay ang takot na lumalaganap sa kanyang kalooban. Magmula noon, nag-iba ang pakiramdam ni Liwayway. Ang dating kumpiyansa niya kay Sinag ay nabawasan. Nagmasid siya, nagtanong ng palihim,
Tuwing abala si Sinag sa kanyang mga tawag o pag-aaral ng mga dokumento, pilit siyang sumisilip, nagbabaka sakaling makarinig ng isa pang pahiwatig. Sinubukan niyang maghanap sa lumang dyaryo at sa internet tungkol sa mga aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Umaasa na may makita siyang impormasyon tungkol kay Sinag Buenaventura. Ngunit wala siyang nahanap. Tila ba ang pangalang iyon at ang aksidente na sinasabi ni Sinag ay hindi kailanman nangyari. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, naglakas loob si Liwayway na magtanong. Sinag, tungkol sa aksidente mo, saan ba yon nangyari? Wala kasi akong makitang balita tungkol doon. Saglit na napatigil si Sinag sa paghihiwa ng gulay. Ang kanyang kutsilyo ay dahan-dahang lumagpak sa chopping board. Isang malayo at liblib na lugar, Liwayway. Walang gaanong nakakaalam. At saka, hindi naman ako importante para gawing balita ang pagkawala ko. May bahid ng pilit ng ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malayo. Napansin ni Liwayway ang pagbabago sa tono ni Sinag. Ang pilit niyang pag-iwas ay nagdagdag lang sa kanyang pagdududa. Pero Sinag, bakit hindi mo ikinuwento ang lahat? Bakit may mga bagay na tila hindi mo sinasabi sa akin? Binitawan ni Sinag ang kutsilyo at hinarap si Liwayway. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa pisngi nito. Liwayway, ginagawa ko ito para protektahan ka. May mga bagay na mas mabuting hindi mo malaman sa ngayon. Hindi ko lang kayang isipin na mapapahamak ka ulit. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang bagay na ayaw niyang ipakita. Isang lihim. Pilit na ngumiti si Liwayway, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng pangamba. Mahal niya si Sinag. Ngunit paano niya mamahalin ang isang taong may itinatago sa kanya? Paano siya magtitiwala kung ang kanyang isipan ay puno ng katanungan? Dumating ang araw ng hatol para kay Amelia at Bantay. Pinili ni Sinag na hindi samahan si Liwayway. Sinabing ayaw niyang magdulot ng gulo at mas mabuting manatili siya sa bahay upang bantayan si Ninyo. Ngunit alam ni Liwayway na may iba pa itong dahilan. Mag-isa siyang pumunta sa korte, ang kanyang puso ay mabigat. Maraming tao ang nakikiusyoso sa loob ng korte. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang mga reporter ay naghahanap ng mga scoop. Nang tawagin ang pangalan ni Amelia at Bantay, ang lahat ay tumahimik. Ang hatol ay mabilis at malinaw. Guilty. Dahil sa mga ebidensyang iniharap ni Sinag, ang pekeng death certificate, ang mga transaksyon sa bank account, at ang testimonya ng ilang kapitbahay na nakasaksi sa pagpapahirap kay Liwayway, walang duda ang korte. Nang ilabas ang desisyon, sumigaw si Amelia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi! Hindi kami guilty! Kasinungalingan yan! Ang malas na babaeng yan ang dahilan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liwayway na tila may gustong kumawala sa kanyang mga tingin. Liwayway, malas ka. Maniwala ka sa akin. Hindi ka kailanman magiging masaya. May mas matinding dilim pa ang naghihintay sa'yo. Hindi ka pa nakakalayo sa mga anino. Ang kaparusahan mo, magsisimula pa lang. Ang mga salita ni Amelia ay humantong sa isang sigaw at kinailangan siyang pigilan ng mga gwardya. Ngunit ang bawat salita ay bumabaon sa kaluluwa ni Liwayway. Ang mga mata ni Amelia, puno ng puot at hinanakit, ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng pangamba. Tila ba may alam pa ito na hindi niya alam. Nang makalabas si Liwayway sa korte, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niya sanang umuwi agad, magkulong sa bahay at kalimutan ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa sakayan, isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanya. Ang matanda ay nakasuot ng simpleng damit. Ang mukha ay kunot-kunot, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim at may kakaibang kinang. Liwayway, tama ba?
Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Nagulat si Liwayway. Opo, bakit po? Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo, sabi ng matanda, habang dahan-dahang inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bayong. Lalo na sa mga muling nabuhay, hindi lahat ng bumabalik ay para sa kabutihan. Inabot ng matanda ang litrato kay Liwayway. Ang litrato ay luma, kupas na, ngunit malinaw pa ring makikita ang imahe ng isang binatilyo. Ang binatilyo ay nakangiti, at ang kanyang muka ay halos kamukha ni Sinag, ngunit mayroong isang pagkakaiba. Ang litrato ay may pangalan sa likod na nakasulat sa isang eleganteng font. Ito si Sinag de la Vega, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay naging malamig. Siya ang nawawalang tagapagmana ng Hiraya Ventures at hindi siya ang asawa mo. Nabitawan ni Liwayway ang litrato, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang matanda, na noon ay dahan-dahan nang lumalakad papalayo, at pagkatapos ay ang litrato na nasa sahig. Ang mga salitang sinabi ni Sinag sa telepono ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinag de la Vega. Hiraya Ventures Inheritance Case. Nagulat si Liwayway. Hindi lamang siya nagkaroon ng asawang namatay at nabuhay, ngunit tila ang asawa niyang nabuhay ay hindi rin pala ang asawa niyang namatay. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot ay biglang naging katotohanan. Sino talaga ang lalaking kasama niya? At anong uri ng panganib ang kanyang kinakaharap? Napasandal si Sinag sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim. Gabi na, at si Liwayway ay nasa kanilang silid, tahimik na nakahiga sa tabi ni Ninyo. Hindi siya makatulog. Ang bawat salita ni Liwayway nang umuwi ito mula sa korte ay bumalik sa kanyang isipan, tila tinik na bumabaon sa kanyang puso. Sino si Sinag de la Vega? Sinag? Ang tanong ni Liwayway na may bahid ng pagdududa at galit ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang magsinungaling pa. Ngayon na ang oras para harapin ang katotohanan. Kahit pa masira ang lahat. Bumuntong hininga si Sinag, ang bigat ng lihim na kanyang pinasan. Sa loob ng 3 taon ay tila bumalik. Umupo siya sa gilid ng kama ni Liwayway. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Nagising si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Liwayway. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay malalim at halos bulong. Kailangan nating mag-usap. Tumayo si Liwayway at lumabas sila ng silid nagtungo sa sala. Umupo si Liwayway sa sofa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isa't isa. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kumakapal sa bawat sandali. Ang pangalan ko, nagsimula si Sinag, ang bawat salita ay mabigat. Ang buong pangalan ko ay Sinag de la Vega, hindi Buenaventura. Si Sinag Buenaventura? Siya ang lalaking minahal mo. Siya ang asawa mo. Pero ako ay Sinag de la Vega, ang panganay na anak ng nagtatag ng Hiraya Ventures. Ang mga salita ni Sinag ay tila mga suntok na tumatama sa dibdib ni Liwayway. Napapikit siya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, Sinag. Hindi ako ang tunay na anak ng pamilya Buenaventura, Liwayway. Patuloy ni Sinag. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Inampun lang nila ako. Ginawa nila akong pamalit. 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ako na-aksidente lang. May nagtangka sa buhay ko. Napansin ni Liwayway ang panginginig ng mga kamay ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hinanakit. Ang totoo, Liwayway, ang mga magulang ko ay pinatay. Pinatay sila ng mga taong gustong kunin ang Hiraya Ventures. At ako, ang tanging tagapagmana, ay muntik na ring mamatay. Kaya nilang palabasin na patay ako upang tuluyang maangkin ang lahat ng aming pinaghirapan.
Ang aksidente na sinabi ko sa'yo, iyon ay isang pagtatangka sa buhay ko. Hindi ako namatay, pero napuruhan ako. At nang makahanap ako ng pagkakataon, pinalabas ko na patay na ako. Umiling si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi totoo yan, Sinag. Hindi ka ba naaalala? Ang mga alaala natin, ang kasal natin, ang lahat ng pinagsamahan natin. Naaalala ko ang lahat, Liwayway. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Lahat ng pinagsamahan natin, ang kasal natin, ang pagmamahalan natin, ngunit ang bawat alaala ay may kasamang kasinungalingan. Kinailangan kong magpanggap, kailangan kong manatiling patay para sa kanila, para maprotektahan ka, at para malaman ko kung sino ang nagtangka sa buhay ko at kung sino ang nasa likod ng lahat. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawad, Liwayway. Patawad sa lahat ng kasinungalingan. Pero ito lang ang paraan para maprotektahan ko kayo. Kapag nalaman nila na buhay ako at na mayroon akong pamilya, gagamitin kanila laban sa akin. Hindi ko kayang mawala kayo. Tiningnan ni Liwayway ang mga mata ni Sinag. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Hindi lang siya naloko ng pamilya Buenaventura, kundi pati na rin ng lalaking kanyang pinaniniwala ang asawa. Ang lahat ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala, ay tila nababalutan ng isang malaking tanong. Sino ka ba talaga, Sinag? Paano ako magtitiwala sa'yo? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano ako makakasama sa isang lalaking nagsinungaling sa akin sa loob ng 3 taon? Paano ako maniniwala na hindi mo na ako lolokohin ulit? Hindi ko na kayang magsinungaling, Liwayway, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gusto kong bumalik sa'yo. Gusto kong ibalik ang lahat ng nawala. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero maniwala ka sana na mahal ko kayo ni Ninyo at gagawin ko ang lahat para maprotektahan na kayo. Naramdaman ni Liwayway ang sakit sa mga salita ni Sinag. Mahal niya si Sinag, ang lalaking nakilala niya. Ngunit ang lalaking ito ay may isa pang buhay, isang madilim na nakaraan na ngayon ay unti-unting lumalabas. Ito ang mundo ng Hiraya Ventures, ng kapangyarihan at pera ng mga taong handang pumatay para sa kanilang mga ambisyon. Ito ang mundo na hindi niya alam at hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina. Gusto mo bang bawiin ang lahat? Ang Hiraya Ventures? Oo, Liwayway. Babawiin ko ang lahat. Sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dahil ito ang karapatan ko. At dahil kailangan kong singilin ang mga pumatay sa aking mga magulang, pero hindi ko ito gagawin ng mag-isa. Kailangan kita, Liwayway. Kailangan ko kayo ni Ninyo. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Mananatili ba siya sa tabi ni Sinag at haharapin ang lahat ng panganib na naghihintay sa kanila sa mundong yon ng kapangyarihan? O aalis siya, hahanapin ang kapayapaan na kanyang pinapangarap, kahit pa yon ay nangangahulugan ng pagkawala ni Sinag. Kailangan ko ng panahon, Sinag. Bulong ni Liwayway, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan kong mag-isip. Bumuntong hininga si Sinag. Bibigyan kita ng panahon, pero kailangan mong malaman, Liwayway, na hindi lang tayo ang may alam ng katotohanan. May mga taong nagtatago, may mga taong nagmamanman. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Kinabukasan, habang abala si Sinag sa pakikipag-usap sa kanyang abogado tungkol sa kaso, umalis si Liwayway at si Ninyo. Kailangan niyang lumabas, kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin,
kailangan niyang mag-isip. Pumunta sila sa isang parke kung saan si Nino ay masayang naglalaro sa swing. Umupo si Liwayway sa isang bench, ang kanyang mga mata ay malayo. Maya-maya, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito karaniwang sasakyan sa lugar na yon. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga taong nagmamanman. Naramdaman niya ang malamig na kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi ito imahinasyon. May nanonood sa kanila. Habang pinapanood niya ang sasakyan, bumaba ang isang lalaki mula rito. Matangkad, nakasuit, at may matalim na tingin. Naglakad ito papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya at kay Nino. Hindi niya ito kilala, ngunit ang aura nito ay puno ng panganib. Tumayo si Liwayway, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Nino. Nang makalapit ang lalaki, ngumiti ito ng mapait. Ikaw siguro si Liwayway Alcantara, tama? Ang asawa ng nawawalang tagapagmana. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamataas at panunuya. Dionisio Vergara, isang karangalan na makilala ka. Nalaglag ang panga ni Liwayway, Dionisio Vergara, ang pangalang narinig niya mula kay Sinag, ang kanyang kaaway, ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Liwayway, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumisi si Dionisio. Ang kailangan ko ay ang hindi sa kanya, ang Hiraya Ventures, at ang lalaking kasama mo ngayon, hindi siya nararapat doon. Sa tingin mo, kaya mo siyang protektahan sa mundong ito, Liwayway? Ang mundo ng mga buwaya? Malalaman mo rin na mas mabuti pang manatiling ignorante sa katotohanan kaysa maging biktima nito. Nilapitan siya ni Dionisio at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Nino. Nagulat si Liwayway at hinila ang kanyang anak palayo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ayoko lang naman na madamay ang inosente, Liwayway. Sabi ni Dionisio, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Nandito lang ako para magbigay ng babala. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman, lalo na kung ang kapalit ay ang buhay ng mga mahal mo sa buhay. Umalis si Dionisio at sumakay sa kanyang sasakyan. Nagmamadali itong umalis, naiwan si Liwayway na nanginginig sa takot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ni Dionisio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malalaman mo rin na mas mabuti pang manatiling ignorante sa katotohanan kaysa maging biktima nito. Tiningnan ni Liwayway si Nino na walang malay sa nangyayari. Ang kanyang anak ang kanyang buhay. Ang kanyang dahilan para lumaban. Ngunit paano niya ito poprotektahan sa isang mundo na puno ng panganib at mga taong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan? Hindi siya maaring umalis. Ngunit manatili, ang panganib ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang lahat ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tila unti-unting nawawala. Nababalutan ng isang matinding takot. Ano ang kanyang gagawin? Ang malaking mansyon ng mga De La Vega ay tila isang palasyo, ngunit para kay Liwayway, ito ay isang ginintuang kulungan. Isang linggo na silang naninirahan doon ni Nino at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkailang. Malaki ang pagkakaiba ng buhay nila rito kumpara sa baryo Sintang Dulo. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, mayroong isang bagay na mas nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ang pakiramdam na siya ay hindi nabibilang. Ang mga kasambahay ay naglalakad ng tahimik. Ang bawat galaw ay maingat. Ang mga pader ay tila may tenga. Ang bawat tingin ay mayroong nakatagong paghuhusga. Tuwing makikipagpulong si Sinag sa kanyang mga abogado at kasosyo sa Hiraya Ventures, si Liwayway ay naiiwan sa mansyon, nag-iisa kasama si Nino. Sinubukan niyang umangkop
magbasa ng mga aklat tungkol sa mundo ng negosyo, o kahit manood ng mga balita sa telebisyon. Ngunit ang lahat ng yon ay tila napakalayo sa kanyang kinasanayang buhay. Isang hapon, habang naglalaro si Nino sa hardin, may dumating na imbitasyon para sa isang social gathering, isang malaking event ng mga mayayaman kung saan ipapakilala si Sinag bilang ang tunay na tagapagmana ng Hiraya Ventures. Pilit siyang ngumiti, kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang pagkakataon niya para ipakita na karapat-dapat siya sa tabi ni Sinag. Ngunit ang gabi ng event ay isang bangungot para kay Liwayway. Ang mga babaeng nakagown, ang kanilang mga tawa, ay tila tinik sa kanyang pandinig. Ang bawat tingin ay may pagdududa. Ang bawat bulungan ay parang sumpa. Narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung galing sa probinsya? Ang asawa raw ng nawawalang De La Vega? Mukhang hindi bagay. Liwayway, okay ka lang? Tanong ni Sinag. Nang makalapit siya, ang kanyang kamay ay inilapat sa kanyang balikat. Pilit siyang ngumiti. Opo, Sinag. Medyo naiilang lang. Sa gitna ng kasiyahan, biglang dumating si Dionisio Vergara. Ang kanyang pagdating ay tila isang itim na ulap na bumalot sa buong silid. Nakasuit siya. Ang kanyang mukha ay may ngisi na nakakapangilabot. Lumapit siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Sinag de la Vega, bati ni Dionisio. Ang kanyang tinig ay malamig. Akala ko'y patay ka na, pero sadyang matibay ka nga. Dionisio, sagot ni Sinag. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Hindi pa tapos ang laban at hindi ako magpapatalo. Binalingan ni Dionisio si Liwayway. Ang kanyang nangiti ay mas lalo pang lumaki. At ito naman ang iyong reyna. Liwayway, di ba? Kumusta naman ang buhay sa palasyo? Sana'y hindi ka mahilo sa rami ng salapi. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Minsan, may bahid ng dugo. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang banta ni Dionisio ay malinaw. Tila sinasabi nito na hindi lang si Sinag ang target, kundi pati na rin siya. Wala kang karapatan. Natakutin ang asawa ko, Dionisio. Mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tumawa si Dionisio. Protektahan mo siya, Sinag. Dahil sa mundong ito, ang mga inosente ang unang nagdurusa. Sana lang, kaya mo siyang bantayan sa bawat oras. Sa mga salitang iyon, umalis si Dionisio na iwan ang isang mabigat na kapaligiran. Magmula noon, mas lalo pang lumala ang pakiramdam ni Liwayway. Ang mga salita ni Dionisio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang bawat anino ay tila mayroong nakatagong kaaway. Nagsimula siyang magduda sa lahat, pati na rin sa mga kasambahay, sa mga security guard, sa lahat ng nasa paligid nila. Isang araw, habang si Liwayway at si Nino ay naglalakad sa hardin, isang malakas na tunog ang narinig nila. Isang malaking chandelier sa sala ang biglang nahulog. Kung hindi sila lumabas ng hardin, sana'y nasa ilalim sila noon. Nanginginig si Liwayway. Hindi ito aksidente. Alam niya. May nagtangka sa kanilang buhay. Liwayway! Nino, ayos lang ba kayo? Sigaw ni Sinag, na noon ay mabilis na dumating. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap ni Liwayway si Nino ng mahigpit. Sinag, may nagtangka sa atin. Hindi ito aksidente. Alam ko, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Pinaiimbestigahan ko na. Hindi ko hahayaan na saktan nila kayo. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng malaking takot kay Liwayway. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang bawat ingay ay nagpapagising sa kanya. Ang kanyang mga mata ay laging gising, naghahanap ng panganib. Isang gabi, habang si Sinag ay abala sa kanyang opisina, naglakas loob si Liwayway na kausapin siya. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng katanungan at pagdududa. Sinag, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahina. Hanggang kailan ito?
Hanggang kailan tayo mabubuhay sa takot? Sa tingin mo ba, sulit ang lahat ng ito? Ang pagkuha mo sa Hiraya Ventures, ang paghihiganti mo, sulit ba ito kung ang kapalit ay ang buhay ng anak natin? Tiningnan siya ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Liwayway, ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan ni Ninyo. Hindi ko hahayaan na mawala sa atin ang karapat-dapat para sa atin. Pero Sinag, ano pa ba ang mas importante kaysa sa kapayapaan natin? Tanong ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang lahat? Bakit hindi na lang tayo mamuhay ng payapa, malayo sa lahat ng ito? Hindi ko kaya, Sinag. Hindi ko kayang mabuhay sa takot. Tumayo si Sinag at lumapit kay Liwayway, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo naiintindihan, Liwayway. Hindi ito tungkol lang sa pera. Tungkol ito sa katarungan. Tungkol ito sa buhay ng mga magulang ko. Hindi ko pwedeng kalimutan yan. Kung gagawin ko yan, para ko na ring pinagtaksilan sila. Pero ako, Sinag, ako na ang pagod. Pagod na ako sa takot. Pagod na ako sa pagdududa. Pagod na ako sa mundong ito na puno ng kasinungalingan at paghihiganti. Sigaw ni Liwayway, ang kanyang boses ay nabasag. Hindi ko na alam kung sino ka ba talaga, Sinag. Ang lalaking minahal ko o ang tagapagmana na puno ng galit at paghihiganti? Binitawan ni Liwayway ang kamay ni Sinag. Ang kanyang puso ay nasasaktan, puno ng sakit at pagkalito. Hindi na niya kaya. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kapangyarihan ay walang kwenta kung kapalit nito ay ang kanyang kapayapaan at ang buhay ng kanyang anak. Tumalikod siya at tumakbo, papalabas ng opisina ni Sinag, papalabas ng mansyon, papalayo sa lahat ng bagay na nagdudulot ng sakit at takot. Tumakbo siya nang walang direksyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ang kalsada ay madilim. Ang hangin ay malamig. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino ang kanyang tatakbuhan. Tila ba ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ngunit habang tumatakbo siya, napansin niya ang isang itim na sasakyan na unti-unting sumusunod sa kanya. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Hindi siya ligtas. Hindi siya makatakas. Sino ang sumusunod sa kanya? Si Dionisio? O may iba pa? Ang dilim ay tila lumalamon sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na tila nawala na ang lahat. Bumagsak ang pinto ng opisina. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakaupo si Sinag sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga salita ni Liwayway ay nagmumulto sa kanyang isipan. Hindi ko na alam kung sino ka ba talaga, Sinag. Ang sakit ng bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Nawala si Liwayway at ito ay kanyang kasalanan. Nagmamadali siyang tumayo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya hahanapin si Liwayway? Saan ito pupunta? Ang galit sa kanyang sarili ay lumalalim. Masyado siyang naging abala sa paghihiganti, sa pagbawi ng Hiraya Ventures na nakalimutan niya ang pinakamahalaga sa lahat, ang pamilya niya. Ang takot na mawala si Liwayway na tulad ng pagkawala ng kanyang mga magulang ay muling bumalik. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang security team. Hanapin ninyo si Liwayway Alcantara. Ngayon din. Kailangan ko ng update bawat 10 minuto. Huwag na huwag ninyong hahayaan na may mangyari sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng utos at desperasyon. Habang naghihintay siya, ang bawat segundo ay tila 1 oras. Naglakad siya pabalik-balik sa opisina, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga larawan ni Liwayway, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga luha, ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay bumalik sa kanyang alaala. Kung may mangyari sa kanya, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, dumating ang isang tawag
mula sa kanyang head of investigation. Sir Sinag, may nahanap po kaming impormasyon tungkol sa kaso ng inyong mga magulang. Ano? Agad na umupo si Sinag, ang kanyang atensyon ay nahati sa dalawa. May kinalaman ba ito kay Dionisio? Opo, sir. Pero may isa pa po kaming nakita. Sagot ng investigador. Ang kanyang boses ay nag-aatubili. May lumabas na record ng bank transfer mula sa account ni Dionisio Vergara patungo sa isang Amelia Buenaventura. Ito ay nangyari 1 linggo pagkatapos ng aksidente na ikinasawi ng inyong mga magulang at 1 linggo din bago kayo natagpuan ng mga Buenaventura. Napakunot ang noo ni Sinag. Amelia Buenaventura, ang kanyang inaampon, ang babaeng nagpahirap kay Liwayway. Ang koneksyon na ito ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Si Amelia? May kinalaman siya sa pagkamatay ng mga magulang ko? Mayroon po kaming nakitang matibay na ebidensya na nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera mula kay Dionisio, sir. Paliwanag ng investigador. Maaring alam niya ang plano ni Dionisio at sadyang inampon kanya para maging bahagi ng cover-up o upang makikinabang din sa iyong pagkawala. Ang galit ay biglang sumiklab sa dibdib ni Sinag, mas matindi pa sa anumang galit na naramdaman niya noon. Hindi lang pala ang pamilya Buenaventura ang nagpahirap kay Liwayway. Sila rin ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At si Amelia, ang kanyang ina, ay alam ang lahat. Ang babaeng yun ay ginamit lang siya, inalagaan siya, para lamang sa pera at para maprotektahan ang sarili niya at ang totoong salarin. Agad siyang tumawag sa kanyang abogado. Attorney Diaz, kailangan kong makita ang lahat ng dokumento tungkol sa kaso ng aking mga magulang. Lahat. Pati na rin ang lahat ng record ng bank account ni Amelia Buenaventura. Walang dapat lumampas. Masusunod, Sir Sinag. Nakuha na rin po namin ang testimonya ng dating driver ng inyong ama na noon ay pinilit na magtago. Handang-handa na po siyang magsalita. Mas lalo pang nag-igting ang galit ni Sinag. Hindi na ito tungkol lang sa Hiraya Ventures. Ito ay tungkol sa paghihiganti para sa kanyang mga magulang at para kay Liwayway na dumanas ng matinding pagpapahirap dahil sa mga kasinungalingan ng mga Buenaventura at sa kasamaan ni Dionisio. Isang ring ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi niya kilala ang numero. Hello? Kamusta? Sinag de la Vega. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Si Dionisio. Akala ko'y matalino ka. Ngunit mukhang may humihila pala sa iyong atensyon, di ba? Napakuyom ang kamao ni Sinag. Nasaan si Liwayway? Anong ginawa mo sa kanya? Tumawa si Dionisio. Ang kanyang tawa ay nakakapangilabot. Oh, hindi ba't nawawala siya? Ang ganda pa naman niya. Akala ko'y mahal mo siya. Pero mukhang mas mahal mo pa rin ang trono ng Hiraya Ventures, di ba? Huwag mong saktan si Liwayway, Dionisio. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi kita patatawarin. Galit na sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Relax, Sinag. Nasa mabuti siyang kalagayan. Sa ngayon, ani Dionisio, ang boses ay puno ng panunuya. Kung gusto mong makita ulit ang asawa mo at ang anak mo na paniguradong hahanap sa kanya, may kondisyon ako. Ibigay mo sa akin ang lahat. Ang Hiraya Ventures, ang lahat ng ari-arian, at ang lahat ng karapatan mo bilang tagapagmana sa loob ng 24 oras. Kung hindi, baka hindi na niya makikita ang bukang Liwayway. Bago pa man makasagot si Sinag, pinutol na ni Dionisio ang tawag. Ang kanyang telepono ay nahulog sa sahig. Ang kanyang isip ay blangko. Si Liwayway. Hawak ni Dionisio si Liwayway. Ang lahat ng kanyang paghihiganti, ang lahat ng kanyang plano, ay biglang naging walang kwenta. Ang tanging mahalaga ngayon ay mailigtas si Liwayway at handa niyang ibigay ang lahat kahit pa ang Hiraya Ventures para lang makita itong muli. Ang laban ngayon ay hindi na lang para sa katarungan. Ito ay para sa buhay ng kanyang mahal. Ang laro ay nagsisimula na, kagutuman at uhaw.
Iyan ang tanging nararamdaman ni Liwayway habang nakakulong siya sa isang madilim at mabahong silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likod. Ang kanyang bibig ay may busal. At ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon. Ngunit ang oras ay tila bumagal. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana sa itaas. Si Nino, iyan ang tanging nasa isip ni Liwayway, ang kanyang anak. Ang dahilan kung bakit siya lumalaban, ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Nasaan na kaya si Nino? Ligtas kaya siya? Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi niya hahayaan na masira ang buhay ng kanyang anak. Dahil sa mga taong ito, kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang makatakas. Pilit siyang gumalaw. Sinubukan niyang kalasin ang tali sa kanyang kamay. Masakit, ngunit tiniis niya. Ang kanyang mga pulso ay nagdurugo, ngunit hindi siya sumuko. Ang mga salita ni Amelia, may mas matinding dilim pa ang naghihintay sa'yo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pero ngayon, hindi na siya ang dating Liwayway na takot at mahina. Sa loob ng madilim na kulungan na ito, natuklasan niya ang isang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Isang lakas na nagmumula sa kanyang pagmamahal kay Nino at kay Sinag. Kahit pa nagtago si Sinag ng maraming lihim, alam niyang mahal siya nito. Bigla, narinig niya ang mga yabag mula sa labas ng pinto. Dali-dali siyang humiga sa sahig, nagpanggap na natutulog. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Lumabas ang matangkad na figura ni Dionisio Vergara na may hawak na flashlight. Ang kanyang ngangisi ay malamig at nakakapangilabot. Gising Liwayway, sabi ni Dionisio habang sinisipa ang kanyang tagiliran. Hindi ka na pwedeng magpanggap. Malapit nang matapos ang laro. At ikaw ang huling alas ko. Hinila ni Dionisio ang busal sa kanyang bibig. Nasaan si Sinag? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa si Dionisio. Nagmamadali siyang iligtas ka. Mukhang mahal na mahal ka niya. O baka naman, mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa Hiraya Ventures. Hindi ko alam. Pero ngayon, kailangan niyang pumili. Wala kang karapatan na saktan kami. Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Karapatan. Bulong ni Dionisio habang lumapit siya kay Liwayway at lumuhod sa harap nito. Sa mundong ito, Liwayway, ang karapatan ay para lang sa mga mayaman at makapangyarihan. At ako ang magiging pinakamakapangyarihan. Tiningnan ni Liwayway si Dionisio. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon. Hindi ka mananalo, Dionisio. May katarungan at mananaig ang katotohanan. Ngumisi si Dionisio. Katarungan. Katotohanan? Mga salitang gawa-gawa lang ng mga mahihina. Kung tutuusin, mas maraming alam si Amelia Buenaventura tungkol sa katotohanan kaysa sa iniisip mo. Mas madilim ang kanyang papel sa pagkamatay ng mga magulang ni Sinag kaysa sa akala mo. Nagulat si Liwayway. Amelia Buenaventura, ang kanyang dating biyenan. May kinalaman din siya sa pagkamatay ng mga magulang ni Sinag. Ang balita tungkol sa bank transfer ay totoo. Ang katotohanan ay tila isang nakakapanindig balahibo na misteryo. Nasaan siya, Chief? Galit na tanong ni Sinag habang tinatapik ang balikat ng kanyang security chief. Ang gabi ay lumalalim na at wala pa rin siyang balita tungkol kay Liwayway. Ang bawat sandali ay tila isang pagpapahirap. Sir Sinag, may nakuha kaming lead, sabi ng security chief. Nasa isang lumang bodega sa may port area. Mukhang iyon ang hideout ni Dionisio. Agad na tumayo si Sinag. Maghanda kayo. Pupuntahan natin siya. Ngayon na. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang iligtas si Liwayway. Ang galit sa kanyang puso ay lumalabas na sa kanyang mga mata.
Hindi lang si Dionisio ang kanyang haharapin, kundi pati na rin ang lahat ng mga nagtangka sa kanyang buhay at nagpahirap sa kanyang pamilya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung may mangyari kay Liwayway. Pinangunahan ni Sinag ang kanyang security team. Ang kanyang mga mata ay matatalim. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nang makarating sila sa lumang bodega, tahimik silang pumasok. Ang bawat galaw ay maingat. Ang dilim at ang amoy ng luma at alikabok ay bumalot sa kanila. Liwayway! Bulong ni Sinag habang naglalakad sila sa loob. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Liwayway na nagmumula sa isang silid. Hindi ka mananalo, Dionisio. Liwayway! Sigaw ni Sinag at mabilis na tumakbo patungo sa silid. Nang makapasok siya, nakita niya si Liwayway na nakatali sa isang upuan at sa harap nito, nakatayo si Dionisio na may hawak na baril, nakatutok kay Liwayway. Sinag de la Vega, ngisi ni Dionisio. Dumating ka rin. Akala ko'y susunod ka sa kondisyon ko. Bitawan mo siya, Dionisio, galit na sabi ni Sinag habang inilabas ang kanyang baril at itinutok kay Dionisio. Kung galawin mo siya, ipapakain kita sa buhaya. Tumawa si Dionisio. Marami kang alam, Sinag, pero mas marami pa akong alam kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ako ang may gustong mamatay ka. Ang totoo, pati ang iyong minamahal na inampong ina, si Amelia Buenaventura, ay may kinalaman din sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Siya ang nagbigay ng impormasyon sa akin, kapalit ng malaking halaga. Siya ang nagplano ng lahat at ako ang umaksyon. Siya ang nagpapanggap na nagmamahal sa iyo, pero ang totoo, pinagsamantalahan ka niya tulad ng ginawa niya sa iyong asawa. Para sa pera, para sa Hiraya Ventures. Ang mga salita ni Dionisio ay parang bombang sumabog sa isipan ni Sinag. Amelia, ang kanyang ina. Ang babaeng kanyang pinaniwalaan. Ang babaeng nagpahirap kay Liwayway. Hindi lang siya nagpanggap. Siya rin ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang galit sa kanyang puso ay lumalim. Mas matindi pa kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Kasinungalingan! Sigaw ni Sinag. Tanungin mo ang iyong sarili. Sinag, ngisi ni Dionisio. Bakit walang naghahanap sa'yo? Bakit nila dali-daling inasikaso ang death certificate mo? At bakit mo sila tinulungan? Bakit mo tinanggap ang pera na kapalit ng pagkawala mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Oh, alam mo, Sinag. Alam na alam mo. Ngisi ni Dionisio. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking laro. At ikaw ang piyesa. Ang Hiraya Ventures ay dapat na sa akin. Ako ang nararapat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sinag, sumugod ang security team. Nagsimula ang putukan. Nagkagulo. Hinila ni Dionisio si Liwayway. Ginawa siyang panangga. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, papatayin ko siya. Sigaw ni Dionisio. Ang kanyang baril ay nakatutok sa ulo ni Liwayway. Nanginginig sa takot si Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, nakatitig kay Dionisio. Hindi ka magtatagumpay. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Sinag ang kanyang kutsilyo at inihagis kay Dionisio. Tumama ito sa kanyang balikat. Napasigaw si Dionisio sa sakit at nabitiwan ang baril. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Sinag. Sinunggaban si Dionisio at sinuntok ito sa mukha. Nag-away sila, suntukan, tadyakan. Ang bawat galaw ay puno ng galit at puot. Ngunit si Dionisio ay malakas at tuso. Kinuha niya ang isa pang kutsilyo na nakatago sa kanyang baywang at sinaksak si Sinag sa tagiliran. Napaungol si Sinag sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Pinilit niyang lumaban. Nang makita ni Liwayway ang nangyayari, ang kanyang puso ay tila nadurog. Sinag! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit sa gitna ng desperasyon, nakakita siya ng isang sirang tubo sa sahig. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinitas niya ang tali sa kanyang mga kamay.
Tumayo siya at sa isang mabilis na galaw, kinuha ang tubo at inihampas kay Dionisio sa likod. Napasigaw si Dionisio sa sakit at bumagsak sa sahig. Sa pagkakataong yun, dumating ang mga pulis na pinangunahan ni Attorney Diaz. Agad nilang inaresto si Dionisio at ang iba pa niyang kasamahan. Tumakbo si Liwayway papalapit kay Sinag na duguan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. "Sinag, ayos ka lang ba?" "Liwayway, ligtas ka na," bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bahid ng ginhawa. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal, sakit at kalayaan. Ligtas na sila sa wakas. Habang hinihila ng mga pulis si Dionisio palabas ng bodega, nakita ni Liwayway ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Ngumisi siya. Ang kanyang nangisi ay malamig at nakakapangilabot. "Ngayong nanalo ka na, Sinag de la Vega," sabi ni Dionisio. Ang kanyang boses ay malakas na umalingaw-ngaw sa buong bodega. "Hindi mo pa rin makikita ang kapayapaan. Ang kapangyarihan ay sisira sa iyo tulad ng ginawa nito sa akin." Bumalik ang mga salita ni Dionisio sa kanyang isipan, tila isang sumpa. Ang kapangyarihan ay sisira sa kanya. Ang kapangyarihan na pinaglaban niya, ang kapangyarihan na nagdala sa kanila sa panganib, ay ngayon ay tila isang bagong anino na susunod sa kanila. Nakalabas na si Sinag sa ospital. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay unti-unting gumagaling. Ngunit ang mga sugat sa kanilang puso, ang mga sugat ng nakaraan, ay mas malalim at mas mahirap gamutin. Sa mansyon ng mga De la Vega, ang katahimikan ay nananatili. Ngunit ngayon, may bahid na ito ng pag-asa. Si Liwayway ay laging nasa tabi ni Sinag. Inaalagaan siya. At sa bawat sulyap, ramdam niya ang pagmamahal na, sa kabila ng lahat, ay nanatili. Ngunit ang isipan ni Liwayway ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Dionisio tungkol sa papel ni Amelia sa pagkamatay ng mga magulang ni Sinag ay nagmumulto sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin ang nakaraan para tuluyang makalaya. Isang araw, matapos makipag-usap sa kanyang abogado, nagpasya si Liwayway na bumisita sa kulungan. Kailangan niyang harapin si Amelia. Kahit pa natatakot siya, alam niyang ito ang tamang gawin. Pagdating niya sa kulungan, ang amoy ng luma at bakal ay bumalot sa kanya. Hindi nagtagal, inilabas si Amelia. Ang kanyang mukha ay payat at may mga bag sa ilalim ng mga mata. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng pagod at pagsisisi, ngunit may bahid pa rin ng paghamon. Umupo sila sa magkabilang panig ng lamesa na may rehas sa gitna. "Liwayway," sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay mahina. "Bakit ka nandito?" "Gusto kong malaman ang katotohanan, Amelia," sagot ni Liwayway, ang kanyang boses ay matatag. "Tungkol sa mga magulang ni Sinag, tungkol sa pagkamatay nila, at tungkol sa kung bakit mo kami pinahirapan." Napapikit si Amelia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Pera, Liwayway, ang dami naming utang, at nang malaman kong si Dionisio ay may plano para kay Sinag, at may kinalaman din sa pagkamatay ng mga magulang niya. Nagbulag-bulagan ako. Pumayag ako na kunin siya, alagaan, para lang makatanggap ako ng pera mula kay Dionisio. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. At ang pagpapahirap ko sa'yo, wala akong magawa. Kailangan kong sundin si Dionisio para sa kaligtasan ni Bantay. Ang totoo, naging biktima rin lang kami ni Dionisio. Pero hindi ko yon rason para saktan kayo." Niyuko ni Amelia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Patawarin mo ako, Liwayway. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo at kay Ninyo. Alam kong hindi sapat ang paumanhin, pero sana'y makita mo na nagsisisi ako. Ang mga salita ko noon,
Totoo yon. Dahil sa paghihiganti, sa kapangyarihan, nawala ang lahat sa akin. Nagtago si Liwayway sa kanyang sariling luha. Matagal siyang nag-isip. Patawarin? Paano niya mapapatawad ang isang taong nagpahirap sa kanya at sa kanyang anak? Ngunit nang makita niya ang pagdurusa sa mga mata ni Amelia, ang kanyang puso ay tila lumambot. Kailangan niyang magpatawad, hindi para kay Amelia, kundi para sa kanyang sarili, para tuluyang makalaya sa bigat ng galit at hinanakit. Pinapatawad kita, Amelia. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko makakalimutan ang nangyari, pero pinapatawad kita. Hindi ko nahahayaan na ang galit ang mamahala sa buhay ko. Nagulat si Amelia. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa salamat, Liwayway. Maraming salamat. Nang makauwi si Liwayway sa mansyon, sinalubong siya ni Sinag, na noon ay abala sa paglalaro kay Ninyo sa hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng saya, ngunit nang makita niya ang pagod at lungkot sa mukha ni Liwayway, agad siyang lumapit. Ayos ka lang ba, Liwayway? Tanong ni Sinag, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Niyakap ni Liwayway si Sinag ng mahigpit. Nakausap ko si Amelia, sinabi niya ang lahat. Napakapit si Sinag sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Patawad, Liwayway, dahil sa akin, dumanas ka ng matinding paghihirap. Hindi mo kasalanan, Sinag. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Sabi ni Liwayway, ang mahalaga, nagtapos na ang lahat. At ngayon, kailangan nating magsimula ulit. Magmula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Mas naging bukas si Sinag kay Liwayway. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang takot, ang kanyang galit, ang kanyang determinasyon, at si Liwayway, naging sandigan niya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nag-usap sila tungkol sa kinabukasan. Sinag, simula ni Liwayway. Sa tingin mo ba, gusto natin na mamuhay sa mundong ito? Ang mundong puno ng kapangyarihan, ng kasinungalingan, ng paghihiganti? Hindi ba't mas masaya kung mamumuhay tayo ng payapa, malayo sa lahat ng ito? Napatingin si Sinag kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang Hiraya Ventures ay ang kanyang karapatan, ang kanyang paghihiganti. Ngunit ang mga salita ni Liwayway ay tumatagos sa kanyang puso. Ang kapayapaan, ang simpleng buhay na matagal na nilang pinangarap. Hindi ko alam, Liwayway, sagot ni Sinag. Matagal ko nang pinangarap na bawiin ang Hiraya Ventures. Ito ang ipinaglaban ng mga magulang ko. Pero Sinag, ano ang mas importante? Ang pangalan, ang kapangyarihan, ang pera, o ang kapayapaan ng puso, ang pamilya, ang pagmamahalan? Tanong ni Liwayway. Hindi ba't mas masaya tayo kung mamumuhay tayo ng simple, malayo sa mga taong gustong saktan tayo? Ang mga salita ni Liwayway ay tila isang ilaw na gumising kay Sinag. Ang kapangyarihan ay nagdudulot lang ng gulo. Ang paghihiganti ay nagdudulot lang ng sakit. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang pamilya. At si Liwayway, kinabukasan, pumunta si Sinag sa opisina ng Hiraya Ventures, ngunit hindi para bawiin ito, kundi para isuko. Nakausap niya ang kanyang mga abogado at ang board of directors. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Ang lahat ay nagulat, ngunit iginagalang nila ang kanyang desisyon. Sinimulan niyang ilipat ang pamamahala ng kumpanya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, mga taong may malinis na hangarin at mga taong hindi hahayaan na masira ang Hiraya Ventures. Pagkatapos noon, bumalik si Sinag sa mansyon. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Handa na akong magsimula ulit, Liwayway. Kasama ka, malayo sa lahat ng ito. Talaga? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Oo, ang kapayapaan. Iyon ang mahalaga. Sabi ni Sinag. Isang araw, bumisita sila sa libingan ng mga magulang ni Sinag. Nakaupo si Sinag sa harap ng lapida. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mama, Papa,
Bulong niya. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo na ipaghiganti sa paraan na gusto ninyo. Pero pinili ko po ang kapayapaan dahil iyon po ang itinuro ninyo sa akin. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ang pagpapatawad at ang pagmamahal. Iyon ang magpapagaling sa lahat ng sugat. Nang gabing iyon, lumabas sila Liwayway at Sinag sa kanilang balkonahe habang hawak ang naglalarong si Nino. Ang kalangitan ay unti-unting nagliliwanag. Ang mga bituin ay unti-unting naglalaho. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang simoy ng hangin ay dumadampi sa kanilang mga balat, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Liwayway, bulong ni Sinag, habang niyayakap niya si Liwayway at si Nino. Tunay ba tayong makakahanap ng kaligayahan at kapayapaan sa lugar na ito kung ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalik? Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Basta't magkasama tayo, Sinag, walang anino ang makakatakot sa atin dahil ang pagmamahal natin mas malakas kaysa sa anumang dilim. Ngumiti si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, mayroong isang bahid ng pagdududa, isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata na tila may nagtatago pang lihim. Ang kapayapaan ay narito. Ngunit ang nakaraan, ganap na ba itong nawala? Nakatitig si Sinag sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-iisip. Suot niya ang formal na damit na bihira na niyang isuot, ang simbolo ng mundong kanyang kinalakhan at ng mundong kanyang pinaglaban. Sa likod niya, nakita niya ang malawak at marangyang opisina ng CEO ng Hiraya Ventures. Ang silid na ito, na dati pinangarap niyang bawiin, ay ngayon ay tila isang balikat na nagdadala ng bigat na pagdesisyonan na nila ni Liwayway. Ang kapayapaan, ang simpleng buhay, iyon ang mas mahalaga. Ang mga salita ni Liwayway na puno ng pagmamahal at pag-asa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan ay nagdulot lang ng sakit. Ang paghihiganti ay nagdulot lang ng pagdurusa. Ngayon, oras na para lumisan. Handa na po ba kayo, Sir Sinag? Tanong ng kanyang personal assistant. Ang kanyang boses ay nagagalang. Bumuntong hininga si Sinag. Oo, handa na ako. Lumabas siya ng opisina at naglakad patungo sa conference room kung saan naghihintay ang mga miyembro ng board of directors, ang kanyang mga abogado at ang mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay dumagundong, ang mga boses ay nag-uumpisa ng magbulungan. Umupo siya sa gitna ng mesa, ang kanyang tingin ay matalim. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang kakaibang kalmado. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Nandito po ako ngayon para ipahayag ang aking desisyon tungkol sa aking posisyon sa Hiraya Ventures. Ang lahat ay tumahimik, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Sinag. Matagal ko pong pinaglaban ang kumpanyang ito. Ito ang pamana ng aking mga magulang. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pera, sa kapangyarihan o sa pangalan. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng puso, sa pagmamahal ng pamilya at sa simpleng buhay. Nagulat ang lahat. Ang board of directors ay nagbulungan. Ang mga reporter ay mabilis na nagsusulat. Kaya po ngayong araw, ipinahahayag ko ang aking pagbibitiw bilang CEO at tagapagmana ng Hiraya Ventures. Patuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay matatag. Ililipat ko po ang pamamahala sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, mga taong may malinis na hangarin para sa kumpanya. At ako po, kasama ang aking pamilya, ay hahanap ng bagong landas. Isang landas patungo sa isang buhay na puno ng kapayapaan
at pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang pahayag, maraming tanong ang ibinato sa kanya, ngunit kalmado siyang sumagot. Ang lahat ay nagulat sa kanyang desisyon, ngunit iginagalang nila ang kanyang kagustuhan. Ang headline kinabukasan ay puno ng balita tungkol sa kanyang pagbibitiw at ang kanyang dahilan. Para sa iba, ito ay isang katangahan. Ngunit para kay Sinag, ito ang tamang desisyon. Nang makauwi si Sinag sa mansyon, sinalubong siya ni Liwayway at Ninyo. Niyakap niya silang dalawa ng mahigpit. Tapos na, Liwayway. Malaya na tayo. Ngumiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at ginhawa. Sabi ko na nga ba, ikaw ang pipiliin ko. Hindi mo kami iiwan. Lumipas ang ilang araw at nagsimula silang magbenta ng kanilang mga ari-arian. Ang mamahaling sasakyan, ang mga kagamitan sa bahay, ang lahat ng simbolo ng karangyaan, maliban sa bahay na inuupahan niya na kanilang naging tahanan pansamantala. Ngunit ang mansyon ng mga De La Vega, ibinigay niya iyon sa isang foundation para sa mga batang ulila bilang paggunita sa kanyang mga magulang. Bit-bit ang iilang gamit at ang pag-asa sa kanilang mga puso, umalis sila, Sinag, Liwayway, at Ninyo sa mansyon. Sumakay sila sa isang simpleng sasakyan at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Saan tayo pupunta, Papa? Tanong ni Ninyo na nakaupo sa backseat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Sinag. Sa isang lugar kung saan tayo magiging masaya, anak. Sa isang lugar kung saan tayo makakapaglaro araw-araw at makikita mo ang mga bituin gabi-gabi. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar, naghahanap ng isang lugar na tatawagin nilang tahanan. Lumayo sila sa syudad, sa ingay at sa kaguluhan. Nais nilang makahanap ng isang lugar na payapa, tahimik at malayo sa mga anino ng nakaraan. Nang makarating sila sa isang maliit na coastal town na tinatawag na Barrio Calinaw, agad silang nabighani sa ganda ng lugar. Ang sariwang hangin, ang asul na dagat, ang mga berdeng burol. Dito, ramdam nila ang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Bumili sila ng isang maliit na lote na malapit sa dagat at nagsimulang magtayo ng isang simpleng bahay. Ang bawat araw ay puno ng saya at pagmamahal. Si Sinag, na dati abala sa mga papeles at negosyo, ay ngayon ay abala sa pagtatanim ng gulay sa kanilang hardin at sa pag-aalaga kay Ninyo. Si Liwayway, na dati naghihirap sa kamay ng kanyang biyanan, ay ngayon ay abala sa pagluluto ng masasarap na pagkain at sa pagtahi ng mga damit para sa kanilang anak. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway sa kanilang bagong bahay, nakita niya ang isang lumang kahon ng mga gamit ni Sinag. Hindi niya pa ito nabubuksan. Sa loob, mayroong iilang lumang litrato at isang nakatiklop na papel. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang lumang sobre, kulay kape, at mayroong nakasulat na pangalan sa harap. Luntian Sarmiento. Napakunot ang noo ni Liwayway. Sino si Luntia Sarmiento at bakit may nakasulat na lumang address ng Hiraya Ventures sa likod ng sobre? Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Tila ba ang nakaraan, na akala niya'y tuluyan ng nawala, ay mayroong isa pang lihim na naghihintay na matuklasan. Ang kapayapaan ay narito. Ngunit ang katotohanan, ganap na ba itong natapos? Nalaglag ang hawak na basahan ni Liwayway, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ang lumang sobre, kulay kape, na may nakasulat na pangalang Luntian Sarmiento at ang lumang address ng Hiraya Ventures sa likod. Tila isang nakabaong alaala na muling naglabasan. Ang kapayapaan na kanilang tinatamasa sa Barrio Calinaw ay tila bahagyang natakpan ng isang bagong misteryo. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kaba. Tapos na ang lahat, hindi ba? Bakit mayroon pa? Mabilis siyang naglakad patungo kay Sinag na noon ay abala sa paglalaro kay Ninyo sa buhangin. Sinag, tawag niya.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumingon si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Bakit, Liwayway? May problema ba? Inabot ni Liwayway ang sobre kay Sinag. Nakita ko ito sa lumang kahon mo. Sino si Luntian Sarmiento? At bakit may address ng Hiraya Ventures dito? Kinuha ni Sinag ang sobre. Ang kanyang mukha ay nagulat. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang pangalang iyon, narinig na niya iyon. Ito ang pangalan ng kanyang ama. Ang nagtatag ng Hiraya Ventures. Ang lolo ni Nino. Si Lolo Tian, bulong ni Sinag. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng sakit at pagtataka. Ang pangalan ng aking ama. Ngunit, wala akong alam tungkol dito. Binuksan ni Sinag ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, mayroong isang lumang sulat na nakasulat sa isang eleganteng font at isang selyadong dokumento. Minamahal kong Sinag, kung nababasa mo ito, nangangahulugan na tapos na ang lahat ng kaguluhan. Umaasa akong nakita mo ang sulat na ito sa tamang panahon. Ang sulat na ito ay naglalaman ng isang di gaanong kilalang bahagi ng aking pamana. Isang bagay na itinago ko mula sa mga buwaya sa mundo ng negosyo. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pagbibigay, at sa pagtupad ng isang pangarap. Mayroon akong isang matandang kaibigan, si Aling Luwalhati, na siya kong pinagkatiwalaan ng isang mahalagang misyon. Hahanapin mo siya sa lumang tindahan, sa dulo ng kalsada, sa Metro Sigla, malapit sa lumang parke. Alam niya ang lahat. Siya ang magbibigay sa iyo ng huling piraso ng bugtong na ito. Alalahanin mo, anak, ang tunay na yaman ay nasa puso at sa kung paano mo ito ginagamit upang makatulong sa iba. Hindi ito para sa iyo, kundi para sa mga taong walang-wala. Nagmamahal, Lolo Tian. Natigilan si Sinag. Isang digaanong kilalang bahagi ng pamana, hindi tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pagbibigay. Tiningnan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ngunit merong isang kakaibang pag-asa. Isang misyon, bulong ni Sinag. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang pangarap ng aking ama. Naisip ni Liwayway ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang kanilang desisyon na iwanan ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan. Ito ba ang senyales, ang huling pagsubok o ang huling kaloob? Kailangan nating puntahan, Sinag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito ang huling piraso ng iyong nakaraan. At kung tungkol ito sa pagtulong, kailangan nating gawin. Kahit pa nag-aatubili si Sinag na bumalik sa Metro Sigla, sa mundong kanyang iniwan, alam niyang tama si Liwayway. Ito ang huling koneksyon sa kanyang ama at isang pagkakataon upang igalang ang kanyang di kilalang hiling. Naglakbay sila pabalik sa Metro Sigla. Ang kanilang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ang syudad ay ingay pa rin, puno ng tao at sasakyan. Ngunit ngayon, hindi na nila nararamdaman ang pagkadismaya. Ang kanilang layunin ay malinaw. Nang makarating sila sa lumang parke, nakita nila ang isang maliit at lumang tindahan sa dulo ng kalsada. Ang tindahan ay tila nakatago sa gitna ng mga modernong gusali, isang portal sa nakaraan. Pumasok sila sa loob. Ang tindahan ay puno ng mga lumang gamit, mga candy, at mga palamuti. Ang amoy ng kape at lumang papel ay bumalot sa kanila. Isang matandang babae ang lumabas mula sa likod ng counter. Ang kanyang buhok ay puti na. Ang kanyang muka ay puno ng kunot. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim at puno ng karunungan. "Mga De La Vega," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Matagal ko kayong hinintay," nagulat si Sinag. "Aling Luwalhati?" Ngumiti ang matanda. "Ako nga. Alam ko kung bakit kayo narito. Ang iyong ama, isang mabuting tao
at alam niyang darating ka. Inabot ni Aling Luwalhati ang isang lumang susi sa kanya. Ito ang susi sa isang lumang vault sa ilalim ng lumang simbahan sa Baryo San Isidro. Doon, makikita mo ang huling habilin ng iyong ama. Hindi ito para sa iyong sarili, Sinag. Ito ay para sa mga taong nangangailangan. Isang charity foundation. Iyon ang pangarap niya. Ngunit itinago niya ito mula sa mga buwaya sa Hiraya Ventures dahil alam niyang gagamitin nila ito para sa kanilang sariling interes. Napakapit si Sinag sa susi. Ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Ang kanyang ama. Hindi lang pala siya isang matagumpay na negosyante, kundi isang taong may malaking puso. Ito ang tunay na pamana niya. Nang makalabas sila sa tindahan, tiningnan ni Sinag si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Salamat, Liwayway. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kailanman matutuklasan ito. Ngumiti si Liwayway. Para sa atin ito, Sinag, at para sa mga taong matutulungan natin. Pagkalipas ng ilang araw, matapos nilang makuha ang lahat ng kinakailangang dokumento, nag-organisa sila ng isang maliit na seremonya sa lumang simbahan sa Baryo San Isidro. Ang simbahan ay simple, ngunit puno ng kasaysayan. Maraming tao ang dumalo, mga matatanda at bata, mga taong matagal nang naghihintay ng tulong. Sa seremonya, inihayag ni Sinag ang pagkakatatag ng Hiraya's Hope Foundation, isang foundation na itinatag ng kanyang ama para sa mga mahihirap, para sa mga batang walang-wala, at para sa mga nangangailangan ng tulong. Nagbigay sila ng mga donasyon, nagbigay ng mga pagkain, at nagbigay ng pag-asa. Ang kanilang mga puso ay puno ng saya at kapayapaan. Nang matapos ang seremonya, habang nag-uusap sila ni Liwayway sa labas ng simbahan, isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanila. Hindi niya ito kilala, ngunit ang matanda ay may hawak na isang lumang album ng litrato. Ikaw ba si Sinag de la Vega? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina. Opo, sagot ni Sinag. Ngumiti ang matanda at binuksan ang album. Mayroon itong isang litrato ni Sinag noong bata pa siya, kasama ang isang babae na halos kamukha ni Sinag, ang kanyang ina. At sa likod ng litrato, mayroong isang maliit na sobre. Ang iyong ina. May huling mensahe siya para sa'yo. Matagal ko itong itinago, tulad ng habilin ng iyong ama. Pero ngayon, sa wakas, oras na para malaman mo ang lahat ng kanyang pagmamahal. Inabot ng matanda ang sobre kay Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Ang huling piraso ng bugtong, ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang lahat ng kanyang paghahanap, ay tila humahantong sa sandaling ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang dahan-dahan niyang binubuksan ang lumang sobre. Ang mga mata ni Liwayway ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Ang huling piraso ng bugtong na nagkukubli sa kanyang nakaraan. Inilabas ni Sinag ang isang lumang sulat. Ang amoy ng luma at matagal nang nakatago ay dumampi sa kanyang ilong. Minamahal kong anak, Sinag. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na napakalaki na ng iyong narating. Alam kong matagal kang naghahanap ng katarungan, anak. Alam kong nagdusa ka. Hindi ko man nasabi sa iyo ng personal, ngunit mahal na mahal ka namin ng iyong ama. Ang pagkamatay namin ay hindi isang aksidente. Nalaman namin ang mga masasamang gawain ng ilang kasosyo sa Hiraya Ventures at nagtangka silang patayin kami para manahimik. Ngunit bago kami mawala, nagawa kong itago ang isang bahagi ng aming yaman. Hindi pera, kundi isang pag-asa. Ang pangarap namin ng iyong ama na makatulong sa mga nangangailangan. Iyan ang tunay na yaman, anak. Ang puso na marunong magbigay at ang kamay na handang tumulong. Sana'y makita mo ito, Sinag. Sana'y gamitin mo ang lahat ng iyong natutunan upang gumawa ng kabutihan. Hindi ka namin iniwan, anak. Lagi kaming nasa puso mo
At sa bawat mabuting gawa na iyong gagawin, alagaan mo ang iyong sarili at hanapin ang iyong kapayapaan. Ang pagmamahal, anak, iyan ang magliligtas sa iyo. Nagmamahal, mama mo. Niyakap ni Sinag ang sulat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Matagal siyang nag-isa. Matagal siyang naghahanap ng kasagutan, ng katarungan. Ngunit ang huling mensahe mula sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Niyakap ni Liwayway si Sinag nang mahigpit, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Sinag, nakita mo na ang lahat. Nakalaya ka na. Ngumiti si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa. Salamat, Liwayway. Salamat sa pagiging ilaw ko. Magmula noon, mas lalo pang nag-iba ang buhay ni Sinag at Liwayway. Ang Hirayas Hope Foundation ay lumago at naging isang malaking tulong sa komunidad. Si Sinag at Liwayway ang naging puso at kaluluwa ng foundation. Sama-sama silang nagtatrabaho, tumutulong sa mga bata, sa mga matatanda, at sa mga pamilyang walang-wala. Si Sinag, na dating abala sa mga numero at negosyo, ay ngayon ay abala sa pagtatanim ng gulay sa hardin ng foundation at sa pagtuturo sa mga bata. Si Liwayway, na dating dumanas ng matinding paghihirap, ay ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso, nagtuturo sa kanila kung paano lumaban at magsimula ulit. Ang kanilang maliit na bahay sa Baryo Kalinaw ay naging kanlungan ng pagmamahal at kapayapaan. Si Nino ay lumaki sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan at kabutihan. Ang bawat umaga, gumigising sila sa tunog ng alon, sa sariwang hangin, at sa mga ngiti ng isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, si Sinag, Liwayway, at si Nino, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa laot. Ang kulay kahel at lila ng kalangitan ay tila isang obra maestra na sumasalamin sa ganda ng kanilang buhay. Liwayway, bulong ni Sinag habang niyayakap niya si Liwayway ng mahigpit. Dito ko pala makikita ang tunay na yaman, hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa iyo at kay Nino, sa kapayapaan ng puso. Ngumiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Oo, Sinag, ang pagmamahal, ang kabutihan, at ang katapatan, iyan ang mga bagay na walang makakatumbas. Iyan ang tunay na yaman ng puso. Niyakap nila si Nino na masayang naglalaro sa buhangin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti, ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, ng lahat ng sakit, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Isang buhay na simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang bukang Liwayway ay dumating na sa kanilang buhay at ito ay mas maganda kaysa sa kanilang inakala. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na sa huli, ang pag-ibig, ang pamilya, at ang kabutihan ang siyang mananaig sa lahat. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari, kundi sa pagbibigay ng kalayaan at kapayapaan sa gitna ng unos. Ipinakita nito na ang lakas ng loob na lumaban para sa tama, kasama ang kakayahang magpatawad at itatag ang sarili, ang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. Ang pinakamahalagang yaman sa buhay ay hindi ang kapangyarihan o kayamanan, kundi ang pagmamahal, kabutihan, at kapayapaan ng puso. Sa huli, ang pag-ibig at ang kabutihan ang mananaig sa lahat ng kasamaan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa paglalakbay ninyo kasama namin sa kwentong ito. Sana'y naantig nito ang inyong mga puso at nagbigay ng aral na dadalhin ninyo sa inyong buhay.
Anong bahagi ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? Anong aral ang inyong napulot? At anong klase ng kwento ang gusto ninyong pakinggan namin sa susunod? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.